Yan, update sa gray natin. Yung mga stag natin na binili natin kay Kuya Tuto, ito na yun sila. Ayan, nilagyan ko na ng short cord para masanay na. Ito, nasanay to. Maganda na tong gray na to. Ito isa, straight comb. Nasanay na rin to. So, siguro mga by the end of December, itatali na natin sila sa long cord na talaga dun sa labas. Para sanay na sila sa init, sa lamig, sa ulan. Alam na nila kung paano magpapasilong, sumilong. Yan. Titigas na yung mga yung mga kalamnan, mga buto. So, every day ko itong binibigyan ng vitamins. Tapos, every week tinuturukan ng multivitamins at yung mga B-complex. Yan, yung yung Dextrolite. Tapos, yung Norovit. Yan na sila. Ito, nasanay na talaga siya. So, madali lang maglagay ng short cord sa mga stag. Kasi, lang to 3 days. Ayan. 3 days lang to. Wala na, masasanay na sila. Tapos, yan, napansin niyo sa kaliwa. Pagka next week, scan na naman. Ayan. So, paalala lang, nilalagay ko sila. Dapat lang lagay kayo nito. Ang tamang parang maglagay ng mga short cord is sa gabi. Kasi natutulog lang sila, hindi sila gumagalaw. Kinaumagahan, ayan, bigla silang masasanay na meron na palang nakakabit sa kanilang mga paa. Ayan. Yung mga legs nila. Ang tawag sa Tagalog niyan. Sa English. Ayan. Nalagay na sa kanilang mga feet. Short cord. Ito lang yung ito yung dapat gawin. Dapat gawin sa gabi ilagay. Yung natutulog na sila. Natutulog na. Para iwas disgrasya. Hindi sila gumagalaw. Kasi kapag mailap kasi ito kapag sa umaga mo ilalagay, mailap, tumatalon, nagwawala kasi hindi sila sanay. Pero kapag sa gabi nyo ilalagay yung short cord para masanay sila, yan, kinaumagahan, hindi na sila ang iba hindi nga gagalaw sa first day. Tapos sa second day medyo tinutuka-tuka pa nila. Ayan, so in the 3 days, ayan, nasasanay na sila. Ito, na to magwa 1 week na ito nilagay ko Kasi gusto ko lang lalagay ko sila doon sa sa labas. Itatali ko na sila sa labas para magbibi na tayo. Yan. So, ito sila. Lahi ito ng ng claret. Sinabi sa akin ni Kuya Tuto, parang Howard Belt claret to Naka-cross sa Milsim na gray. Yan. Pero alam niyo naman, kung magbe-breeding tayo, para sa akin, philosophy ko sa breeding, tanggalin mo na yung yung mga pangalan na kakabit sa manok. Tapos, yung tingnan mo, yung physical appearance nila, fighting style, yung karakteristik nila, ayan. Ano na yung mga pangalan. Kasi kapag nagbibase ka sa pangalan, para sa akin, sa sabog,
yung breeding program mo. Ayan, saan ko natutunan. Simple lang. Yung kilala si Dave Lau. Kilala nyo yun. Magaling din na yun. Breeder. Yung sabi niya sa interview, kapag mag-breeding daw, tatanggalin nyo yung pangalan, kung ano nakabit na pangalan yung sa manok na yun. Kung wari, round head, wala. Tanggalin nyo yung round head na yan. Kilso, tanggalin yan. Kilso ba yan? Ang tinitingnan niya, yung characteristic na gusto niyang ipalabas sa manok. Ayan. So, very major pa rin ang yung physical ability o physical characteristic ng manok. Physical attribute, yun pa rin ang pinaka-importante. Ayan. Ito maganda itong straight comb. Medyo 6 AM na kasi, medyo gutom na to. Hanap na to ng pagkain. So disclaimer lang ha, no animals were harmed in the making of this video. Ayan, para yan kay YouTube. Ayan, nakikita nyo sa screen yan. Always yan. Ito is for educational purpose and a diary, personal diary only. Ayan, so mga subscriber natin dyan, mga bagong subscriber, maraming salamat sa inyo. At saka yung nagawi dito sa sa YouTube channel ko, please like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat sa lahat. God bless. Ingat kayo. Medyo mayroon bang mga aftershocks na sa lindol. Ingat. Keep safe lahat. Ayan. So, dito lang muna. Chill. Ayan. Claret over gray. So, hindi ko pa to na sparring. Hindi ko alam kung anong fighting style nito. Hindi ko pa na-test. Maghahanap muna ako ng medyo mga bata-bata na para ma-test to. Pero sa ngayon, hindi mo mabali ang mga buto. Thank you. Thank you sa lahat. Sa Abunggay, heart. Yun.